Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 9 Textbook, page 122. Nasa second grammar na po tayo for Unit 9. Grammar natin this time is dongsa plus nayo or hyongyongsa plus 은가요. So sabi sa explanation natin, 상대방에게 질문할 때에 사용하는 말로 부드럽게 친근한 느낌을 준다. Sabi, kapag nagtatanong ka daw dun sa kausap mo or to the other person, so yung mga words na to na may nayo and 은가요, yung mga yan na gagamitin mo sa pagtatanong will give a soft and friendly feeling. So parang hindi ka demanding magtanong, kumbaga Yan, nasa friendly manner ka. Tapos, ito yung example natin. So sabi ni Iring, kumbaga style lang siya. So pwede mo namang itanong using yung ayo, oyo, heyo form. Pero mas parang malambot pakinggan or friendly pakinggan kapag nakanayo or 은가요. Okay, so style siya kumbaga ng pagtatanong. Okay, so dito tayo, sabi ni Iring. 노트북이 고장 나서 서비스 센터에 방문하려고 하는데 예약을 해야 됐나요? Yan, so pwede mo tong gawin as 해야 돼요. Pero this time, so gusto niyang magtanong in a friendly manner. Kaya 되나요 yung ending niya. So again, yung sinabi ni Iring dito, sabi niya, nasira daw yung kanyang laptop or notebook, so plano niya na magpunta sa service center. So, plan to visit. Tapos, yung pinaka-question niya, kailangan ba na magpa-schedule or magkaroon ng appointment muna? So, ano yung sagot ng kanyang 동료? Again, 동료 is yung katrabaho, Sabi, 네, 예약하고 가는 게 좋아요. Sabi niya, yes daw, maganda daw na magpa-appointment muna bago magpunta. Okay? So, yun. Nagtanong siya in a friendly manner. Another example, sabi ni Ga, 이번 주말에 사용해야 하는데 고치는데 얼마나 걸리나요? Sagot ni Na, 이틀 정도 걸립니다. So, parang ang setup dito is nagpapagawa siya. And yung question ni Ga is, I need to use it this weekend. And then, how long will it take? So, yun yung question niya, to fix it. So, gaano katagal para maayos siya? Sagot ni Na, about 2 days. Ayan. So, it will take about 2 days. So, dito, pwede namang ang question is, 얼마나 걸려요? So, yun yung usual na alam natin, So, ini-introduce lang tayo sa panibagong style, which is, yun nga, it gives soft and friendly feeling pag ganito yung style ng pagtatanong mo. So, dito, another one, 예방 주사 맞을 때 많이 아팠나요? So, yung question niya is, sobrang sakit ba kapag ikaw ay nagpa-vaccine? So, pwede namang, 예방 주사 맞을 때 많이 아파요? Kaya lang, gusto nga niya na, magtanong in a friendly way. So, 아팠나요? Yun yung ginamit niya. And then, this one, 한국어를 배우는 사람이 많은가요? So, question niya, marami daw bang nag-aaral ng Korean language? Yan, 배우는 사람. Okay, marami bang taong nag-aaral ng Korean language? So, pagdating sa rule, medyo madami tayong kailangan i-consider kasi pwede siya kay verb, pwede din siya kay adjective. So, kay verb muna tayo. Kapag ang dudugtungan natin ay verb, okay, so yung question natin ay may verb, so that time, nayo. So, may batchim or wala, same lang, simply add nayo. So, 켜지다, naging 켜지 nayo. 세다, 세 nayo. So, dito walang may batchim, Try natin maglagay. 먹다. Yan. So, magiging 먹나요. Okay? So, paano pag halimbawa naging past tense si 먹다, 먹었다. Yan. So, may batchim pa rin yan. Drop mo yung da. So, may batchim siya, 먹었나요. Okay? So, again, pag verb, may batchim or wala, same lang, nayo yung idudugtong. Pagdating naman kay adjective, so dito mo kailangang i-check. Okay, if may batchim or wala. So kapag may batchim, 은가요. Pag walang batchim, 니은가요. So example natin, 많다, 좋다, pareho sila may batchim, kaya 은가요. Sa 니은가요 naman, so 사다, 크다, parehong walang batchim, kaya 니은가요. Okay? So again, kapag kay adjective, kailangan i-check mo muna if may batchim or wala. Pagdating sa dongsa, so it doesn't matter may batchim or wala, same lang, nayo. So dito naman tayo may tip pa pala, So sa tip ang sabi,
명이다는 명인가요를 사용한다. So, sabi, pwede din daw pala siya sa 명사. Okay? So, nadagdagan pa. Tapos, si 명사, same lang. Parang kay 동사. May 받침 or wala, ang idadagdag mo is 인가요. Okay? So, example, sagwa, 학교. So, pareho sila na walang 받침. So, magiging sagwa인가요? 학교인가요? So, parang nagtatanong ka, mansanas po ba yon? Or, school po ba yon? Kapag may 받침 naman, subak at saka 학생. So, pareho silang may 받침, pero 인가요 pa din yung idudugtong mo. 수박인가요? So, watermelon po ba yon? 학생인가요? Student po ba yon? So, try natin gawin tong activity. Number 1, sabi 다음의 상황에서 알고 싶은 것을 보기와 같이 수리 기사에게 질문해 보세요. Sabi, try to ask daw no yung 수리 기사. So, magtanong daw dun kay 수리 기사, ibig sabihin yan yung nagre-repair, no? So, the repairman. Tapos, ano yung mga itatanong? Algo 싶은 것, mga gusto mo daw malaman about sa sumusunod na mga situation. Okay? So, dito muna tayo sa bogi. So, dito, yung question, 어디가 고장 났어요? Tapos, na-transform siya sa pagtatanong na may soft and friendly feeling. So, naging 어디가 고장 났나요? Yan, no? So, yung 났어요, naging 났나요? So, ito yung question. Ito yung mga gusto nating itanong. Kanino? Kay repairman. So, ito yung mga sagot ni repairman. So, naka-합니다. So, 비읍니다, 씁니다 yung ending. Okay? So, sagot niya, no? 냉기가 약하다. 냉기가 약합니다. So, papalitan lang natin to ng 비읍니다, 씁니다 form. Try natin for number 1. 어떻게 해야 돼요? So, ito yung question. Papalitan natin. Gagawin nating soft and friendly manner. So, magiging 어떻게 해야, tas si 돼요, magiging 되나요? Tapos, yung sagot na ni gisa님, 온도를 조절하고 점검해야 됩니다. So, si 되다 dito magiging 됩니다. Question natin, paano po ba ang gagawin? Sagot ng repairman, 온도를 조절하고, so ibig sabihin 조절하다, to control or regulate. Tapos yung 온도 is temperature. So, regulate mo na yung temperature and then 점검해야 됩니다. We need to check it. So, yung 점검, check, or kailangan nila na, kalkalin yung kung ano man yung pinapaayos. Yan. 또 수리하는데 얼마나 걸려요? So, papalitan natin yung question. magiging 수리하는데 얼마나. So, si 걸려요 magiging from the word 걸리다. Yan. So, that's a verb. Kaya magiging 걸리나요? So, how long does it take to repair? So, gaano katagal po para magawa? Yun yung question, no? Tapos, yung sagot, 1시간 정도 걸리다 magiging 걸립니다. Okay, sabi niya mga around 1 hour. Tapos, number 3, yung question natin magiging suri biyungi mani. So, Bisayo magiging, this one, Bisayo is adjective. So, bisa, wala siyang 받침, kaya niyon gayo. Okay? So, dito kailangan niyo munang i-check, no? Yung last word ba? Verb ba yon or adjective? So, yung numbers 1 and 2, so, ito, nayo yung dinagdag natin kasi mga verb sila. Pagdating naman dito sa bisada, so adjective to, kaya chinek pa natin if may 받침 or wala. So, dahil wala siyang 받침, niyon gayo. And then, yung sagot na ni repairman this time, 출장비만 나오다, magiging 나옵니다. So, yung babayaran lang daw is yung 출장비. So, pag sinabing 출장비, ito yung fee kung saan ang binabayaran mo doon is parang yung pamasahe, no? Kasi 출장, parang yung maggagawa or magre-repair, pupuntahan ka kung nasan ka para gawin yung pinapagawa mo. Okay? So, yun lang daw yung babayaran. Number 4, 무상 수리를 받을 수 있어요. magiging 무상 수리를 받을 수 and then 있어요,
itta magiging innayo. Okay, so dito ay bakit po naging nayo? Eh di ba itta is adjective? Meron tayong exception, si itta, opta, at saka yung mga words na may sangshiyot na batchim. Usually yung mga naka-past tense yan, may sangshiyot yan. So ito kahit na adjective silang pareho, again, keep in mind na lang na itta, opta, tsaka yung mga sangshiyot ang batchim. Yan. So nayo po yung idudugtong sa kanila. That's why si badalsu isoyo naging badalsu innayo. Okay? So, yung sagot dito, musang suri를 받을 수 있다 magiging 있습니다. Ang pinaka-question sa number 4, ang sabi niya, can I get a free repair? Okay, so libre lang daw ba yung repair na gagawin? Tapos, anong sagot ni repairman? musang suri를 받을 수 있습니다. Yes daw, no? Makaka-receive siya ng free repair. Number 2, 친구들에게 궁금한 것을 물어보고 함께 이야기해보세요. So, sa kaibigan mo daw, so magtanong ka, no, anything na curious about. Okay, so saan ka pwedeng ma-curious? Ito, meron tayong 취미, means hobby. 사는 것 means yung place na tinitirhan. So, where you live. And then, 한국어를 배우는 이유. So, yung reason kung bakit ka nag-aaral ng Korean language. So, ito yung mga pwede mong itanong, no? Example, 시간이 있을 때 뭘 하나요? So, pwedeng ang question dyan is, 시간이 있을 때 뭘 해요? Pero gusto niyang gamitin yung nayo, gayo na grammar, no? Para nga naman yung question is in a soft or friendly manner. Kaya, yung heyo naging 하나요. Okay, so yung sagot, 저는 영화를 보거나 SNS를 해요. Sabi niya, kapag may oras nga daw siya, ang ginagawa niya is nanonood siya ng movie or nag-SNS. Okay, social networking site. So, Facebook, Instagram, TikTok, yan. So, gawan natin yung ito, sanen got. Sanen got, saan nakatira? So, usually pag nagtatanong tayo, saan ka nakatira ngayon? Yan, gawin natin yon. 지금 어디에 살고 있어요? So, instead na 살고 있어요, gagawin natin. So, 지금 어디에 살고 있다. So, si 있다, gagawin natin innayo. Okay? So, remember yung exception natin, no? Si 있다, opta, tsaka yung may mga sangshiyot na batchim. Tapos, yung sagot natin dito, so, kunwari, nakatira ngayon sa Seoul. Dati sa Gimpo nakatira. Ngayon sa Seoul na. 지금 서울에 살아요. Okay, so kung saan ka nakatira ngayon, sasabihin mo lang. Next, 한국어를 배우는 이유. So, ano yung reason? Bakit ka nag-aaral ng Korean? So, ano yung pwedeng question dyan? 한국어를 왜 배워요? Yan yung question, no? Usually. So, yung 배워요, gagawin nating 배우나요. Kasi 배우다, verb. Okay? So, dito. 한국어를 왜 tapos yung 배우다. Yan. So, drop mo si da. This is a verb, kaya 나요. 배우나요. 한국어를 왜 배우나요? So, kunwari, ang reason mo is kailangan sa work. Okay, so pwede mo sabihin, 직장에 필요하다. So, magiging 필요해서. Okay, so nagre-reason out ka, no? 직장에 필요해서 한국어를 공부해요. Ayan. Okay, so nagawa natin yung sanen got at saka yung 한국어를 배우는 이유. So dito tayo sa 단어장, additional words natin. 예방주사, it means vaccine. 냉기, chill. So ito yung chill na kapag ikaw ay nilalagnat tapos nanginginig ka, no? Ayan. So nagkakaroon ka ng chills. And then 조절하다 means to regulate or control. 점검하다, to check. Okay, check kung ano yung issue or problem. Okay, 점검하다. So, that's for level 3, unit 9. So, yung ating second grammar, again, si
nayo, and ungayo. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.